So what's up mga boss, yan another another video na naman tayo, no. So yun, mag-upgrade tayo, no. So this is WIG Glock 34, yan, no. So polymer yung kanyang lower frame and metal yung kanyang slide, no. So yun, mag-upgrade tayo guys. So napansin ko medyo ayan, bumababa na yung ating DBs. So gagawin natin, mag-upgrade tayo ng half rubber, no. Yan, so Quantum Industries, no. Yan, so mag-upgrade tayo niya, tapos maglalagay na rin tayo ng power up kit. So gusto nating lumakas yung ating Glock 34, no. So check natin yung before and after. So chrono check muna natin sa 0.20 to, itong ating Glock 34, no. So punta tayo sa may hiwaga nating chrono. So yun, Glock 34 before firing. So, grabe rin pala to. Grabe rin. 370 po, 371, 369, 368, 360, ano yan, 363. So 364, nag-open slide na. So yun, tapag muna natin, no. Balik natin yung video. Ayan. So yun, nag-open slide. Syempre remove natin yung magazine. Then yeah. So ngayon, although malakas na siya, no, ang gagawin natin is i-upgrade pa natin, no. Tingnan natin kung magiging effective yung power up kit. And syempre ito yung magdadala ng lipad ng BBs, itong Quantum, no. Nakikita ko ang daming gumagamit na ito, no. So try na natin. So guys, ito pala yung may hindi alam na na-adjust yung hap, ha. Pag nakita nyo pababa na yung bala nyo, pwede nyo i-adjust yan. Kung nakikita nyo pataas na bala nyo, pwede nyo i-adjust yan. Sa mga naka-Glock, so yan, slide nyo lang ng ganyan. So nakakasa siya, baba nyo lang to at saka itong kabila, no. So pull down, yan, ma-access nyo na siya. Tapos ito lang yung gagalawin nyo, no. Yan, tanggalin nyo lang tong rod. Yan, tapos yan, ma-access nyo na yan. Baba nyo lang to. Yan, hindi talaga kasya. So dito na lang natin siya tanggalin, no. Yeah, yun, no. Balik na natin tong ano. May iba kasi guys, kasi tatanggal siya ng buo. So ito matatanggal na rin naman ng buo yan. So yan, kung gusto nyo, hindi talaga ano, dito, yan. So ganun lang siya kabilis tanggalin. Kabit lang natin to ulit, no. So yun, ito yun guys, ito yung ina-adjust, no. Ayan, no. Tawag dito is half up. So ayan, no, ina-adjust yan. Ayan, diyan nakasalalay yung lipad ng bibis nyo, no. So inside nyan, yun yung papalitan natin nito. So yun yung half up rubber, no. So kailangan mo ng Phillips screw. Ayan, galin lang natin yan. Yung mga gusto rin mag-upgrade na itong half up rubber, yan, tapos settings muna natin sa pinakamalambot, no. Ito yan. Yan, ito importante to. Ito yung lever. Yan, tapos ito yung half up rubber. Ito yung inner barrel. Ito yung chamber, no. So yan. Ngayon labas na natin to power up kit. Yan, tapos etong Quantum, no. Ang mayaman yung kanyang packaging, no. Ano tanto? Oh, may backing. May backing siyang kasama, no. Parang
Masarap gamitin ng backing na yun. So, kabit na natin to dito sa ating inner barrel. Sandit ha. Tumalon. Buti na lang may extra kamay tayo doon, no? So, yun. Kabit natin. Ganun lang magkabit. Yan, make sure na pumasok yung may linya yan dyan eh. So make sure na pumasok, no. Tapos yun, napakaganda, no. Napakaganda nitong backing na to. So yun, orientation naman, ayan, lagay mo lang din dito. Ayan, yung may ano na yan. So make sure na lapat. Make sure na lapat siya, no. Ayan. Lambot na itong Quantum. Tapos balik mo lang to. So doon ka sa pinaka settings na maluwag. Balik natin yung lever. Tapos yan, make sure na naka-align. Then balik natin to, itong cover. Yan. Tapos syempre secure mo na. Screw ka na dyan. Saktong higpit lang, diba? Yan. Tapos saka natin adjust to. So nandito siya sa dulo. Gagawin natin mga bandang mid lang tayo, no? Yan. Tingnan natin kung gumagalaw for effectiveness. Yun, no? Okay, no? Yan. Silipin yan. So, yun. Kabit na natin ulit. Babalik na natin yung assembly, no? So, to. Balik natin to. Ito yung outer barrel, guys. Papalitan to, na-upgrade din yan, fixed barrel. Susunod ay naman i-upgrade natin dito sa ating Glock 34, no? So yan lang natin to. Tapos natin yung buong assembly, no? Sure na nakapit, no? Tapos ito yung loading nozzle, guys. Yan. So balik lang natin atras. Makikita nyo humaba na siya. So kukoberan natin siya ng suppressor, no? So balik nyo lang din tong rod, no? Spring guide. Ito. Kabit natin ng maayos para hindi tayo magkaroon ng problema. Ayan. So yan, kabit na natin. Ngayon, to make sure na nakabit nyo lahat talaga, slide nyo yan. Slide nyo lang yan dyan. Tapos yan, basta mo lang. Okay na. So okay na siya. Nakabit na natin. Takpan muna natin, no? Takpan natin yung ating inner barrel para secure, kasi hindi pwede yun nadudumihan, na baka mabengkong, no? So ayan. So try natin siya ulit. Okay naman. Tapos mag-load lang tayo ulit from DBs, no? Then check na natin yung pinaka final output. Nag-improve nga ba, no? So dagdagan na natin. Makita natin, no, kung ano yung, kung lalaylay ba yung FPS.
Usual naman, pagka ganyan nakarami yung bala, lalaylay na yan. Pero, check natin kung nag-improve ba o kung ano ba, no? So, gas up tayo. Pop Dyno 12 lang gamit natin. Hindi tayo gumagamit ng 14 kasi medyo maano na yung wear and tear nun, no? Medyo persado na, no? Kaya hindi tayo gumagamit ng 14 kg. So, ayan, naka-ready na siya. Check natin ulit dun sa ating chrono. So, ito yung huling chrono natin. So, yun. Glock 34 upgraded firing. Oh. So, hindi siya nag-improve. Yun, nag-366. Yun, nagpo-400 na. So, lumalapat na. So, hindi lang nakalapat kanina, no? So, yun. Naging effective naman. Yan o, lumakas naman siya. Diba? So, yun. Yan o. Hindi lang nakalapat kanina, no, guys? So, yun. Yan, lumapat na siya. Siyempre, kasi parang break-in pa yun, no? So, 423 FPS, no? Ayan yung naging outcome. Try din natin baguhin muna kasi parang baka sakal siya, no? So, remove natin yung magazine. Gawin natin is release lang natin yung slide din. Hanggang natin to. Yun guys, ito lang yung paraan ng pag-adjust, no? So, baka nasobrahan siya sa kaninang adjust natin. Medyo, ano yun natin? Adjust natin ng konti, no? Tapos, yan. Balik lang ulit. Okay na siya. O, diba? Tapos yun, karga lang tayo ulit ng BBs. Check natin kung anong performance yung okay, no? Kung yung naka-tight ba o nakasakto lang. Pero malalaman natin yan bukas. Magpi-precision testing tayo. Para makita natin yung lipad ng bala, no? Kasi dun makikita yung adjust ng hapak, no? Para dun yan. So yan, chrono check tayo ulit. Yan. Firing. So yun. So yun, naging around 420 na siya, no? Yung kanina 470. So nag-plus siya ng FPS, no? Ayan. Nag-plus siya ng FPS. So okay na rin. Okay na rin yung naging outcome. Ang maganda nito, yung lipad ng bala natin o ng bibis natin, magiging mas okay kasi humaba na yung inner barrel natin, no? So yun. Maraming salamat sa panonood. Pag may question kayo, yan, shoutout pala sa mga naka-subscribe sa atin. Comment nyo lang yung mga pwede nating i-content pa, no? O yung gusto nyo pang malaman. So yun, subscribe lang po kayo. Hit nyo lang yung notification bell for latest updates and videos, no? Sa ating channel. Maraming salamat po. Savage Airsoft po. Salamat po.